to nga very memorable. Hindi kita kita mag-uyuya ay para masulit ang atong gabi kay once a year lang ni matabo. Amo na na. Thank you so much, Hong Jen. Thank you. Sa pinapangaway ko si Pastor Darwin. I hope na mamati, ikaw mo send sa simple lang na message si Pastor. May makuha ikaw mo na knowledge ka about na sa Ginoo. How small is your small? Thank you, Sister Jenny, no, kay Ramil, no, for allowing us nga mag-celebrate the recent Christmas. No? So, ang akong task is very simple, no? Matthew chapter 1, beginning in verse 18, no? And to the following verses. And it says, amoy ni ang pagkatao ni Jesus, Iso Kristo, ang iya iloy nga si Maria, kalasalo na kay Jose. Matingala ka mo, no? Sila na pero kalasalon pa. Okay, sa kultura sa mga Hudiyo, may 3 ka stages ng ilayang ang ilang ang marriage arrangement, no? So sila nagidya, ang kulang na lang actually is what? Ceremony, wedding ceremony. Pero ang public gabato na nga sila nagidya actually. So amo ni kuno ang tawag sinito the detail, no? Ang senaryo sang si Jesus matao, kalaslon pa lang, pero sa wala pa sila makasal, nasapuan si Maria nga nagabusong. Ti ko ni common di si Jose be. Ha? Ni common di si Jose. Kulang na lang Brother RJ. Kulang na lang seremonya na lang Tapos batian mo na lang gulpe, nagbusong ka natin gulpe. Di ba? So and because of that, in response to that, si Jose nga kalasalon sa iya, isa ka tao nga nagahimo sing matarong, pero hindi siya luyag nga mahuyan si Maria sa mga tao. Ganigin pagka maayo niya ang pagbiya sa iya sa tago lang. So this is what Joseph have decided to do. Nga isikreto na lang nga palayuan si Maria. Now, tandaan nyo, ginambal diri si Maria nagbusong. Gusto ko klarohon ini kay may mga pagtudlo nga hindi santo diri. Nagbusong siya, sino ginbusong niya? Jesus. Si Jesus. Tandaan nyo si Jesus, may duha siya ka nature, divine and human. Tandaan nyo gini, kay para hindi ka mo mabiktima sa mga nag-aalap. Huwag pakita magkalatao, may mga pagpati nga nagguluwa na sa una that needs to be corrected. Ha? Ang ibusong ni Maria, hindi ang Diyos. Klaro? Ang ibusong ni Maria, ang Diyos nga magpakatao. Gabi pa klaro ni. Ang Diyos yaway kinanglan sang iloy. Although na-emphasize ko na ni sa atong Bible study, ang nagakinanglan sang iloy, si Jesus nga magpakatao. So si Mary, nanay tana ni Jesus sa iya pagpakatao, hindi kay nanay siya ni Jesus sa iya nga pagka-Diyos. It's because it's not necessary nga ang Diyos mailoy. Kaya ang Diyos siya self-existing, eternally existing. Hindi niya kinanglan nga may magbuna ka na. Galing kay ining Diyos nga magpakatao, kinanglan sang iloy. Amo na ang ginkamutan si Maria. Klaro, hindi? Klaro? So, Mary is the mother of the man, Jesus. So, dapat na simple na kita sinang-aksyon. Then, so hindi gusto ni Joseph mahuyan si Maria, no? Samtang ginabinag-binag ni Jose, ang amo nga butang, ang isa ka anghel sang Ginoo nagpakita sa iya sa damgo nga nagsiling, Jose, kaliwat ni David, hindi ka magkahadlok sa pagpangasawa kay Maria. Kaya ang Espiritu Santo amo ang naglalang sang ginabusong niya. So this is the message of the messenger angel Gabriel. Sa Bible, dapat naman maintindihan, may 3 ka anghel nga giningadlan. One is Lucifer. Ano naman yung si Lucifer? Amo na siya ang musician in musician in heaven. Tungod sa abilidad niya sa music, nagdako iya nga ulo. Amo ning mga music team, ni mga balantayan man kung kaisa kay kabalo ka mo. Hindi na lahog ang music ministry, amo nang ginkadagdag ni sino? Ni Lucifer. Si Pablo nabing sarap ta nga labawan niya batanang Diyos. How many percent of angels
nga nagupod kay Lucifer si Lucifer nag-rebel di batok sa Dios. 75% of the total number of angels nagupod kay Lucifer. Di na sila subong. Ang iba naras tupad mo subong. Mga demons and evil spirits. Ang iba natuto sa Tartarus. Ginpabayan ang iban gina-allow di sang amo na nga may mga demon possession tuod na yan. Galing interesasyon kung Christian ka, the devil can influence you but he can never possess you because you already have the Holy Spirit. He can influence you. Magbutig na. Influence lang na yan, hindi niya total possession. Hindi tandaan nyo? Pero masiling nga, Christian na possess, laban-laban, theologically, hindi na siya Christian. Basta magisiling nga Christian, tapos na possess pa, hindi na siya Christian, hindi na mapatihan. Paano i-possess ang yawa, which is, ano tawag sini, inferior in power, compared to the Holy Spirit, which is superior in power, nag-star ka mo. Paano yan ka? Istaran niya, istar na mas gamanan pag espirito ka na. It can never happen. Mga theological issues, hindi nga ginaklaro ko lang sa mind nyo. Tapos ang banya hindi mo pagpalagyuhan. Di kadua si Michael Archangel, taga San Miguel, si Pastor Darwin. Kadto ka mo to sa simbahan, tayo man again, makatay mga parente ko, di ka sulod maguna sa simbahan. Di ko madlok, sulod simbahan, maano, kliko no, lukan yung daman. Di magsulod ka da, maglubong, kita, bustak tuwa, dako, tos tubang sa San Miguel Parish Church, ginalapak ni Michael Archangel, yung satanas ka kinabuno sa iyanga. Iyang espada, si Michael Archangel dia. Na, sino naman na siya? Warrior angel. Ang third na angel nga ginmention sa Bible is si Gabriel. Si Gabriel naman niya is messenger angel. Basta ganit may mensahe ang Ginoo, ang ginasugo niya si Gabriel. This time, sa account sang pagkatao ni Jesus, ginsugo sang Diyos si Gabriel to give a message to Joseph na hindi mo pagpalagyuhan si Maria, hindi ka madlok mag-ako sang bata. So tandaan nyo, si Joseph, foster father lang siya yan Jesus, hindi siya tatay ni Jesus. So hindi, tapos ang balsang angel, padayunon mo na, kung mga tao na gani ang bata, hingadlan mo gid siya nga Jesus. Hingadlan mo gid siya nga Jesus, nga hindi Darwin now. Hingadlan mo gid siya nga Jesus, tapos ang po niya, kay siya magaluwas sang iya mga katawhan, sang ila mga sala. Thou shalt call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Amo ni aton subong pagtuon. Ano bang may ara sa ngalan ni Jesus? Nga Jesus, nga hindi Ramel, hindi Noe, nga hindi RJ, nga Jesus, daw? Okay. May nabalaan ka mo tao nga na tao ay ngalan? May nabalaan ka mo sa palibot nga na tao nga ay ngalan? Among the many rights of a child, one is that he should be given a name. Hindi pwede na yan na tao mawide. Ngalan. Illegal na siya. Dapat hingadlan ginang bata. Ano ang katuyuan nga may ngalan ng tao? Sige be. Anong nga katuyuan nga may ngalan ng tao? The right answer is identity. Oh no. Subong pati ka mo, pero tinagin man kadamo tao sa kalibutan. Pati ka mo. Pati ka mak, kadamo-damo na kitao. Sang kamay pakublamak, sa baryo na mo, nangalan ka Darwin, ako lang. Pero subong, gadruple Darwin sa barangay san. Tunin nyo, ang iban sila, kapilido ko pa. Mga inablos ko rin. Tiyang iban sila, mun maestra sa high school, ngalan niya palang kapuyod ko rin kasulat, Mary, Sarah, Georgie, Flores. Halos mapuno ang isa kapat niya, papel sa iya nga. Ngalan nga ang ginalawig sa ibang ngalan para lang nga may demarcation word kung kaisa. Nga may kinalain ka ba kay posible nga first, second word parehas, may kaparehas ka pa. Pero alam mo si katatlo do kay posible na gina nga may isa ka pagid ka kaparehas, dila? So that means so sa isang ngalan pa lang tuod na nga daga damo-damo na gitawong sumuni sa kalibutan gadrobler nato nga ngalan. Now, mangkot nga ni Jesus una. Because that name Jesus, listen to this, is a very familiar name, especially for the Hebrew people.
familiar ina yung ngalan sa Ilaya. Ang ngalan na Jesus. Sa mga Hebrew people. Mind you, natao si Jesus first and foremost for the Israelites, for the Jews. Kaya nga si Jesus, apuin na siya ni David. Doon naman yung si King David nga bata, ang tatay ni Solomon, ang ari lang nagpugot sa ulo ni Goliath, doon naman yun, na si Jesus, apuya di na naghalin sa linya nga na si Jesus. Kagang mga Hudiyo, familiar sila sa ngalan nga Jesus. Ano ang Hebrew equivalent? Kaya Jesus na yan, ang Jesus na yan, sa New Testament na ngalan mo. Pero ang Hebrew equivalent sila sa Old Testament is Yeshua or Joshua. Doon naman yung ang successor ni Moses. Ito ang successor ni Moses. Ganun, sino? Si Joshua. Diba? Anong meaning sa ngalan ni Joshua? The Lord is my salvation. Ano ang bagi Angel Gabriel kayo say? Thou shalt call His name Jesus, for He will save His people from their sins. Ang ngalan nga Jesus, nag-fit siya sa purpose ng iya nga pagkari. Hindi pwede nga, iba nga ngalan mo ka na. Kaya ngalan ganyan nga Jesus, ang kahulugan niya is, He will save His people from their sins. Sumungya mga nanay, mga tatay, kung hindi na nga budget sa ngalan sa ila bata, sa unaya, ang mga Hebrew people, careful sila magpangalan sa ngalan sa bata. Kaya nga, may kahulugan na ang ngalan sa unaya. May meaning. So, Yeshua, Yeshua, sa Old Testament, Joshua, ang meaning niya is, the Lord is my salvation. Sa New Testament, ang mudia si Jesus. So that's a very familiar name. Nga tungod sa pagka-familiar sa among ngalan, nadumduman yung tatlo ka hambalan datri ang Magi. They traveled that far. Kung sumahon mo, mga 6 months kitila travel from the west. From the east, I should say. Matravel sa dalaka kiti. Why pa man sa una, Rusi, Honda, Kawasaki, Suzuki, why pa na sa una yan. Malakat lang sanda. Ano ang ikadto ng dato sa Bethlehem? Ano sanda? Kaya nakita nila ang bituon. Ang bituon, tanda nga matao ang mando. Na, bisan pa mga non-Jewish nga mga tao at that time, familiar sanda sa ngalan nga Jesus. O sa nagabot sila sa Jerusalem, ano gani? Gipatawag sila ni Herodes, kaya nga, Sister Jenny. Natublag ang si Herodes, kaya si Herodes at that time, gobernador siya mo sa lugar. Pagpatiyan nga may hari nga matao, ay hindi na pwede. Ako di ang kinakilala nga. Political leader nga amamba sa nga may. Gipatawag ang mga Magi. Kundi ginistorya sa dano. Draman sa Matthew chapter 1, chapter 2. Kung ano nga nagkari ka mo, nagkari kami kay na tao ang manluluwas. Tapos ipatawag sa hari ang mga interpreters of the prophecies in the Old Testament. Ang balanda, tuod man, ang balanda, tuod, matao ang kita mo, halos sila at that time, familiar sila sa ngalan nga Jesus. Now, the question is, sa ating first point, how familiar are you with that name? Ano ikaw ka-familiar sa ngalan nga na? Gaan ka mo sampol? Huwag man di uro ti iban sa atong ngaliwan na, no? Kung NPA ka, for example, kilala mo si Marcos sa Pilipinas, hindi? Kilala, di ba? Pero presidente mo siya, hindi? Hindi eh. Ang NPA, may ara sila kaugalingon nga go. Birno nga Ilaya. Pero kilala nila si Bongbong Marcos. Na amo na ang punto, damog sa aton, nagkalataw, nagmalalam, batian na nato niya ngalan nga Jesus. Pero mamangkot, kilala mo gid ba lang kung sino gid siya? Nabatian mo lang ang ngalan niya. Kaya di ba, man matao sa Muslim nga country mo, natao mata sa Christian country. Pero the question is, how familiar are you of that name, Jesus? Ano gid ba lang imo pagkilala sa ngalan nga na? Hambal yaw, thou shalt call His name Jesus because He will save His people from their. Ang rason lang si Jesus na tao, hindi kay para nga sa baro niya ka sa gutom. Hindi na niya mo.
ang purpose na kani si Jesus has something to do with our problem with sin. Nung naman nyo sa aton nga series of sermons, no? Kag sa aton series of studies sa 1 Timothy, ano gani unagid, gintawag si Jesus ano gani? Jesus Christ is our only hope. Nung naman nyo pa? For the forgiveness of sins and for reconciliation with God. So the coming of Christ has nothing to do with your physical life. The coming of Christ has something to do with your spiritual life. Jesus came to save you from your sins. Amo pala nang imo pagkilala kay Jesus. Tuod gid pala nga si Jesus imo man lo. Luwas kung pamangkuton taga masimuyan ka lang sa sabat mo karon sini nga gabi nga sirom. Kung mapatay ka, are you really sure you will go to heaven? Kay kung ang sabat mo, yes, that means kilala mo gid siya. Kaya mo lang rason nga nagkarise. Jesus, He will save His people from their sins. Pero kung ang sabat mo, siling ka nga, tiway pa man ko pastor kabalo. Balaan ko lang naguro ko patay ko butang balon. Why di mo kilala gid kay Jesus? I think this evening is would be the proper time for you to a little bit know more about Jesus Christ. So how familiar are you with that name? That name, Jesus. Ibang gani ngalan ni Jesus, ginimo na lang nilang ekspresyon na, di ba? Sakto hindi? Sa amon yung una, may batch ko sa high school nga ngalan niya si Jesus. Pero amo siyang pinakpinti katuntugin sa batch namon. Pero si Jesus ngalan niya kaya. Na masubok, no? So ano imo pagkilala? This Christmas, Christmas na naman ta. Di ano imo pagkilala kay Jesus? Familiar gid ba ikaw sa ngalan nga Jesus? Ti subong to ang akon kina nga ilustrasyon sa inyo about sa CTG, Communist Terrorist Group ng mga New People's Army. Hindi na na sila yung ordinaryo nga communist lang, kundi terrorist group gid sila ya. So last week no, nag-grant sa ginatawag nga ICLEP. ICLEP is enhanced comprehensive local tapos ang puntasin na is program. Ang program na sa gobyerno nga assistance sa mga surrenderies. Pero di ka nakubulig ta na sa gobyerno sa ginatawag nga mga former rebels kung magbalik sanda. Amo nang standing naton, we're just like rebels. Because of our sin, we rebelled against God. So God is calling us to be reconciled back to Him through the Lord Jesus Christ. Paagi lang gid silang familiar nga ngalan ni Jesus. Ikaduha, no? To be quick. Ikaduha, not only familiar name. Ikaduha, for most. Hindi lang na ang iyang ngalan is very familiar, at the same time, foremost man. Magsilingan ni kita foremost. First, or another word in English is only. Foremost, or only, or first. Ang ngalan ni Jesus, ngalan niya nga why itupong, why angay, ngalan niya hindi mo makumparahan. Acts chapter 4 verse 12. May isa lang kuno ka ngalan na ginhatag sang Dios sa ibabaw sang kalibutan, nga paagi sa among ngalan maluwas kita. Why ron tiban nga ngalan ginhatag sa kalibutan nga nga paagi sa among ngalan may kaluwasan. Basta gani kaluwasan ang pag-istoryahan, why ron tiban nga ngalan. Tiyang iba niya kung hindi nila ginapangita ang kaluwasan. Don't you know nga sila sa Old Testament, they were looking forward for the coming of that person. Ang kanya sa Old Testament, ang sapat na ginahalad ng Sister Cheng, amo dia si Jesus, gina-remind sanda nga somebody, no, in the near future would come. Nga amo nang ginasimbolo sa mga animal sacrifices, and so long-awaited na sa mga Hebrew people saan upang na mag-abot ang ginasimbolo sa sapat na naman. So in the Old Testament, they were looking forward for the coming of Jesus, while kitaya subong we look backward. So at the center of both Testament, wala tiliwan kundi si Jesus Christ. Amo na ka-importante ang ngalan nga nga foremost siya. Kung sabaga, first or only, amo lang ginay ang ngalan kagway na sa iban nga ngalan. There is no other name but the name of
Jesus. May mga kanta gani na sa mga gospel songs lang kag mga praise songs, no? There is no other name but the name of Jesus. And lastly, no? Lastly, ano gani ngalan ni Jesus? Ano gani? Familiar name. Don't forget that, ha? You should be familiar at least before this year would end. Dapat maging familiar gid ikaw kay Jesus. Ikadua, foremost. Ikatatlo, ari. Fearsome. Fearful or ano itong isa gani, Mrs.? Fearsome or frightening. Ang ngalan niya na, hindi lang na familiar name. Hindi lang na foremost. No? At the same time, frightening man. Why is that so? Nga dapat mahadlo ka. Kaya kung hindi mo siya manluluwas, then He will be your what? He will be your judge. At the coming of Jesus Christ, He will no longer be your Savior, but He will be your judge. Christ is considered to be the judge of all the living and of all the dead at His coming. Amoy ng part na medyo kululbaan na dapat mahadlok ikaw. Okay, balik ako sa mga rebelde kay na. Okay, are. Kung rebelde ka sa Pilipinas, may kadlo ka sa gobyerno, wala. Mama Ada, may kadlo ka sa gobyerno. Hadlo ka gid amo na gani nga para panago kamo na hadlo ka gid na dila. Sakto Mama Ada? So in all likelihood, sa mga hindi Kristiyano, hindi lang sila maging honest, but they have that fear within. May mga kadlok sila sa ilang mga tagi pusoron. Now, as I end, ano gusto mo? Ano gusto mo? Si Kristo manluluwas mo o si Kristo manginhukom mo? So the decision is yours. Ano gusto mo? At least bago mo lang matapos ang tuig nga ni. Si Kristo manluluwas mo o si Kristo manginhukom para kanimo? Again, at the coming of Christ, or kung mapatay ikaw, kung wala si Kristo sa kabuhi mo, and you deprive yourself of the saving work of Jesus Christ when He died on the cross of Calvary, then last recourse is for Christ to judge you, and He is not your Savior. Magaduko kita sa aton ulo, magapiyong kita sa aton mata. So this evening, as I close, I want us to realize, no? And I want us to meditate on the meaning of Christmas. The meaning of Christmas is very simple. Amo ini nga ang Dios nagkari sa kalibutan, nagsulob sa unod sang tao agud magmangin manluluwas. Di ang pamangkot, di na ikaw hasta subong sa imo relasyon kay Kristo. How familiar are you of that name Jesus? Ano gusto mo matabo? Si Kristo bala mangin manluluwas mo o si Kristo manginukom para kanimo? Gabay kaluyan kita tanan sini nga gabi nga makadangat kita sa pag-realize nga kinahanglan ta si Kristo agud nga mangin manluluwas. Kay si Kristo nagkali having that name Jesus for the purpose of saving His people from their sins. So today is the day of salvation. This evening is the time for your salvation. Magpanginluwas kita sa sining malaot nga kalibutan. Amay, salamat gid ng imo pulong na wali sa sini nga kay gayunan. Salamat nga ang tagsa-tagsa ari diri tungod sa imo dako nga gugma kag pagpalangga, gitugtan mo nga makabati sang simple nga mensahe about that wonderful name, that precious name, the name of our Lord and Savior Jesus Christ, who was born before 2,000 years ago. He came to save His people from their sins. Lord, I pray nga ang mga ari diri iban sa ila individual nga nagkari, iban sa ila by their families, ari diri amay sa langit. Pangamuyo ko gid nga bag-uman lang tani matapos ang tuig, ma-realize namon nga kinahanglan gid namon kaluwasan paagi kay Jesus. So, ang remaining parts ng among program updi ginahalad namon ini kaihinan sa imo. And this is our prayer with thanksgiving from our hearts in Jesus' name. Amen and amen. Sige, may kagapias inyo, no? Salamat gid. So,
ano kita masaylo, kita guro sagwa. Okay, para mas ma-enjoy pa nato ng ulam natin, okay? Pwede na natin guro ma-move ang lamisa. Oo. Ay, ang kamot nyo, hindi pwede. Mababaw. Young people, ang inyong kamot babaw. Kaya, unsin nyo, mga ano, tita, soga, ano, kilid. Go! Joe, ang kamot mo, Joe. Hindi pwede, mano. Young people, ang kapag ka sa ano, ni Joe. Nagsuki ang kamot mo. Left, right, go, left, right, go. Kaya mo na. Left, right. Off, Joe. Balik ka mo ta! Ayaw, pag mo sila, wala mo to. Bisa ka. Go, go, go! Go. Fight na, number 5! Girls, get mo na fast. Go. Go. Right, left, right, left, right, left, right, Left, right. Go. Go. Go, go, go! Sige, hawatin niyo! Right now! Wala, wala, wala,
Abantigin! 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 Last running! Ang goodbye ng mga winners! $40 each. Okay. Next. Oh, young people. Okay, 40 na sila. Park, yan pa na nasa 100. Bawi sunod, bawi sunod. Sige, nakapakaano, games. Parang party ko rin pa rin ba? Kailangan to, Nick. Anong sinilipal mo na? Okay. Sino pa wala? Okay na? Ah, sa mga roda. Ay, ano ka mo? May 20 dito mo? Ah, Pa na nasa 100,000 na kay Sirado ng bangko kay Sabado. Kuhaw nyo lang sa Merkulis na kulang. Organic. ako ko, Jen. Sino yan ang... Alit daw. First winner is RM. Yay! Picture! Picture! Wala! Picture! 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 Joe! Picture, Joe! Ma'am Jen, come here! Dali go! Ay, dali lang. Ah. Hindi ko yung kamot sila, Ma'am Jen. Ako si Tita Ching. Isa pa. Okay, ready na? Yes! Ready! Get set! Go!
Nasa kamay mo ang para sa ano, charing. Heater. Sinang Snowkey lang! Yay! May chance pa na! Alam dyan, come here! Picture. Oh! Una! Everybody, no. Pag-get mo. Ba't ito sila mo? Ang madaog may free ticket sa... Kapti na lang, Joe. Ang magdaog may free ticket sa BTS concert. Naisa sa inyo, isa makaon. Pulos ka mo. Go. Ang kamot sa likod. Ang madaog ganit may free duwa ka ticket sa BTS concert. Okay, may tulala, be. May walang net ka, tulala. Okay, 1 minute. Go. I-check na mo kung sino ang pinakadamo, buwi na mo ng winner. Grabe ang karamo gawa. Kayo lang. Hindi ko, yung couple ko na. Kayo lang nga, go. Para sa 100 pesos ko, yun na sa Apple mo. Guys, kailan na ako susunod? Ayan na, tuloy. Puno na, bibigyan ko na. Sa dalong, tirahan, dalong. Go. 1 minute. Starts now. 1 minute. Go. Sino ba? Hindi na check. Kayo lang na, lapit lang. 20 seconds. Hala, go. 30 seconds. Dapat na mo, boses lang. Kasi po, ulit kami may tulungan, bata. 20 seconds. Wala na. Okay na. Pwede na yung water, DM. Okay na ba yan? Wala na nang nabilin sa bako. Kasi yun yung Jasmine. Sige lang, kita. Matukod ka daw mo. Okay na? 1 second. Last. First, second, third, last na Jasmine. The winner is sila! Yay! Kasi ano ba? Takit ka chine? Gao, biga, gao, yung water ka, oh.
Manang Joel sa water. Ga, ang price na kay Manang Nini. Ga, ano kay Manang Nini? Ganun ang price na. Lord, salamat po sa mga gabi. Hindi kami kang sadya-sadya, Lord, sa parking ang meaning natin. Lord, kami nga gabi mga tao, kami kabayan ng ikaw, Lord, mag-sanctify sa food na mag-prepare bless man, Lord, ang panimalay ni Sis Jimmy, kabay ikaw magabalik sa iyo, ilaw sa mga ayaw, sa iyanan, Lord, na kayo lang ang share sa iyanan. Salamat sa liwat. Samtang kami nagkakaon, kabay Ginoo nga tagaan kami sa kasadya. Lord, salamat din sa imo nga kaayo sa among nakabuhi. Salamat din sa liwat. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much. Ang Ogol Best, guys. Assistant na, guys, sa mga bisita na, guys. Pero malat lang.
Wow, sa waiter ah. Nagugutom na ako. Achi, Jenny Tio. Uy, pakoy. Si Toto Joe. Toto Joe. Wow. Gamer Price here. Ay, nag-go sa. Nanay, please. Tagdi din. What? Hindi ka charge? Nay, sa ano na picture, Nay? Kay Joshua, may nato mo. Picture na, ito lang kita mo dyan. Alin na, sini. Ready, one. Si Manong Darrell. Gamer Price here. No, Darrell. Na. Tagi pastor na. Taka picture na yung paliw. Kasi mong dyan. Picture ka mo. Picture ka mo. Oo, last. This is Ginia. Ito po so? Okay. Thank you, no. Thank you, Pastor. Next, Tita Ada. Ay, tagabata. Si Nini! Ang hindi kayo, no? Picture. Huwag kayo dyan. Tag na. Picture. Congrats! Okay, ready? Get set, go! Grand prize si Tata. Thank you so much. Guys, may fireworks dito. Salamat sa liwanag mo, muling matanggap ko.
Hello. Okay. So, pasensya, kailan ulan. Ay man na. Kay Cousin Dri ang perform, Sondra, kita audience. Sorry, wait, ikaw lang pa. Why na. Ikaw lang ah. Pwede na ka mga ano, ikaw lang. Sis Ada, my vlogger. Thank you sa Isis Apad, kay Pastor Darwin, family, kay Sister Evelyn, kasabi ito na support ninyo, na nagbuligay sa tanan, everything possible here kay nagpabutay kita, tutulungan. So, kamuni ang Thank you so much, Ma'am Jen. Thank you so much sa mga Yeah, so i-close tayo nyo with prayer kung paano nag-start ito with prayer. Salamat sa pag-sustain mo sa amon for the whole activity. Thank you for the joy, the happiness, O Lord. Salamat ang tanan ng imposible, hindi lang tungod kay you enabled us, O Lord, to be a part of this and to contribute to the happiness of each other at the same time, upod ka namon because you are everything to us and for us. So dala kami balik sa amon mga balay, individually and per families, so Lord, safely. Kag bago matapos ang tuig, help us, Lord, to realize that Christ is the one that we need. Not only as our Savior, but someone to be our friend. Samtang nakabuhi kami sa sining-disturb na kalibutan. So, embrace kami sa imong love because you love us so much. Your love for us individually and corporately as a group of individuals, O Lord, is infinite and it's eternal. Kabay pa nga ilavis mo kami sa blessings, O Lord, na wala namon ma-imagine sa amon mga pinsan. Continue to bless its family alang doon, Brother Luis, Brother Evelyn, Sister Cheng, si Brother RJ, kag si Sister Jenny, kag si Ramil, kag ang ilang mga kids, O Lord, and the rest of the families na ani diri. So, thank you, Lord. So, thank you so much. Halin sa amon from the very bottom of our hearts, O Lord, we thank you, O Lord. We express gratitude to you. This deep sense of gratitude for all the love and the care, all the kindness and the goodness that you have shown us, O Lord, these past few months of our lives. We give back all the praises with thanksgiving, and this is our prayer in Jesus' name. Amen. Sige, Merry Christmas. Pastor. God bless everyone. Bye-bye na! Ma'am Jen. Sis Jen! Thank you. Ano ka? Gawin siya. Sige, kasi...